ako gusto ko malaman kung ano ang yung economic managers ng ating bansa, economic team ng Pangulo. Oo, ayan o, sabi ni Senador Lacson, no? Yeah, 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends. O nga naman, diba? Yang ano tayo, small brother, tapos ikaw big brother, ganyan ang gagay mo sa amin. Old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst, mantakin mo, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Oh, kulang pa ng tiyata, no? Oo. Sabi naman ni Senador Amy Marcos, Si Ivy naman, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0 na taripa para sa Amerika, paano tayo nanalo dyan? Ang tanong, paano tayo pumayag? Di ba? Meron Nasa Amerika si Pangulo. Pangulong Bongbong. Oo. Pag uwi niya ng Pilipinas, meron siyang dalang pasalubong. Ba dapat lang? Yes! Para kanino? Para sa mamamayang Pilipino. Kala ko pa naman para sa atin. Mahal na Pangulo eh. Baka malimutan nyo kami ni Nelson, no? Pasalubong ito mula sa kanyang pakipag-negotiate kay US President Donald Trump dyan. Naku, ang dami pumupuna dyan, Nelson, ha? Eh, Parang hindi niya parehas yung nangyari. si Trump munang pagpaliwanagin natin. Kasi ang ginawa ni Trump, parang tuwang-tuwa siya, ha? Tuwan-tuwa siya na pumayag tayo doon sa 1% ibinawas. Tapos sa kanila, walang ipapataw. Ganun ba ibig sabihin? Hindi, ito. Ayan, no? Ang tariff na ipapataw sa Pilipinas ay 20%, di ba? Tama. Oh, yes. Nakatawad tayo ng yan. Binawasan ng 1%, 19% na lang. Wow! Yan ang talaga nakakabigla. Yan ang talaga kuripot din pala itong si Trump, no? Nagkermet ka, kabagay. Sabi ni Trump, total Ilocano ka. Mukha na, baliktad na pangyayata. Nagigalante tayo dito eh. Sabi nga dito, sabi ni Trump dapat ang tariff ay, merong tayong reciprocity. Okay. Ibig sabihin pantay tayo. Tama. Parang akin na yung cake. Hatiin natin. Parang reciprocal agreement kaya. Akin na yan, cake, sabi ni Trump. Hati, anong hati? Hating kapitid. Hating kapatid. Alyansa tayo eh. Small brother ka, ako big brother mo eh. Cake. Yes. Okay, tama naman. Payahiwa natin ha? Iniwan gano'n, no? Iniwa, 1/4. Ito yung sa'yo. Parehas na parehas. Parehas na parehas? Tatanong mo, bakit naman ang liit nung napunta sa akin? Sa'yo, laki-laki. Hindi, kasi yan, by weight, di ba? Ayun, binati sa katawan. Mas magaan ka. Tama yan naman. Yan ang kailangan mong bitamina, mineral, enerhiya. Ako, mas mabigat ako. Big Oo nga, no? Pag kinain ko Kasi to. yung katawan nga ni Trump, kumpara doon sa katawan ni BBM. Yes. Yan ang sinasabing patas na hatian. Kasi halimbawa, parang hindi patas talaga. inati natin ng patas na patas. Ikaw, sobra yan sa'yo. Mabubusog ka ng todo. Ako naman gutom, kulang. Ganon? Kaya hatiin natin ng patas. Matay sa kapangailangan natin. Sa'yo kapiraso, 1%. Akin, buo. Pero parang, paano kaya napapayag ang Pangulong Bongbong doon? Tsaka, anong gayang ginawa niya? Ano kayang pangako ni Trump para from 20% ay para bagang tuwan-tuwa ang ating mga kinatawan sa Amerika na ginawa pong 19%? Hindi, kasi nga maraming mga Ano kaya mga nakapaloob doon? No? Baka naman kasi ako may nakapaloob na maraming... yung military, assistance, yung mga kung ano-anong mga... Kasi kahapon, di ba, binabalta ni Ambassador Babes Romualdez. Naputo lang yung binabasa kong balita. Magtatayo sila dito ng pabrika ng ammunition. Oo. Di ba? Puro gano'n. Pero ang isa pa sa lalo nakapagsiphayo ng aking kalooban, Nelson, yung produkto naman ng US, may papasok sa Pilipinas, 0 tariff. Yun yung sinasabi ko na patas yung hati. Patas na patas ba yun?
Sa kanya, isang buo, sa'yo kapiraso. Ganon? Eh, ba yan ang patas? Pero ito mga kababayan, kidding aside, Oh. kung ikukumpara natin sa mga bansa sa Southeast Asia, halimbawa, Vietnam. Opo. Kasi baka sabihin naman ninyo ay, ano naman ang napala ng ibang bansa? Kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa na kagaya din natin. Halimbawa, Vietnam. Oo. Alam mo ba na ang ipinapataw dapat, sa atin 20, di ba? Oo. Naging 19. Naging 19. Ang sabi ng US noon sa Vietnam, Vietnam kayo, 46% ipapataw namin sa inyo. Laki, halos kalahati. Oo. Tapos nag-negotiate. Oo. Ang naging final deal ay 20%. 20% pa rin. Malaki yung kanilang na-discount, Oo. pero 20% pa din yung. Kasi malaki yung pinagmulan, 46. From 40 naging 20. So, 26% ang nawala na bawas sa kanila. Okay. Tapos, ano naman ang kapalit na kapag ka naman ng US ang magbebenta? Oh. Aba, dito po ay ganun din. Zero tariffs on US goods Na ipapasok sa Vietnam. ipapasok sa Vietnam. Yan ang kung tawagin ay reciprocity. Patas yan. Ayaw ko, hindi tayo ekonomista pero hindi ko maubos maisip kung paano nangyari itong dilubyo sa Di ba? Oh. Eto pa. Oh. Ang Vietnam ay may commitment na taasan ang pagbili ng mga produktong US products. Oo. Kasama yan ang energy Oh. at yung agricultural goods. Pero yung mga agricultural na yung Vietnam, pinabibili pa sila sa Amerika. Oo. Pero ano ba mas malaki ang investment kayo ng Amerika sa Vietnam, Nelson, ha? Bukod sa China, puro made in Vietnam na ang mga kalakal. Ang dami ngayon. Sa Indonesia, ganun din dyan. Ganun ba? Sa Indonesia naman, ay ang ginawa ng China, kasi apakahigpit ng Indonesia, di ba? Matatandaan ninyo, pinag-usapan natin dito, ayaw nang magbenta ng Indonesia nung kanilang, yung ginagawang yung baterya. Yung ore. Yes. Kahit sa China, ayaw nila magbenta, di ba? Ayaw na nila. Kasi yan, importante yan, pag gagawa ka ng yung electric vehicle. Electric vehicle sa baterya, di ba? Yes. Dahil sa mga banta ni Donald Trump, ayun, napapayag din ng Indonesia dyan na magbenta nung tanggalin ng 99% ng tariff barrier sa mga US goods na pinapasok sa Indonesia at payagan din silang bumili ng mga pangailangan nilang mineral. Nako. Yung kanilang tariff, ang sabi ng Amerika, dyan sa Indonesia dapat yan 32%. Ganun. Nung nag-negotiation, 19% din. So katumbas ng Pilipinas. Kaya... Sumasakit pa ng kalooban ko dyan. Hindi kaya dito, siguro... Hindi ko lang alam, ha? Sige, baka naman kasi may mga nakapaloob pang agreement dyan. Sa... Siyempre, may Amerika yan di ba? Siguro ang naging problema natin dito ay dapat tumayo ng isa yung ASEAN Association. Kasi kung ako ganyan, bigay mo sa akin ng mga offer na yan ng US. Di sa China na lang ako makikipag-negotiate. Yun ang sinasabi natin, di ba? Anong meron kang US na wala ang China? Di ba? At saka, kung quality yung pag-uusapan, pwede rin. Kung tulad sa market, mukhang mas malaki ang market ng... Kaya nga yung China, nung sa Amerika, nakipagmatigasan din ng China, di ba? Nakita mo yung ginawa ng Canada. Kung kayo, papatawan nyo kami ng produkto, papatawan din namin kayo. Yun ang ginawa ng Canada. Di ba? Aywan ko lang. Siguro sa gasto, siguro sa mga transportation, baka makamura-mura pa tayo, Nelson. Kung makikipag-negotiate tayo sa China. Ang problema kasi sa atin, meron tayo laging isipan na pagka-China, wag yan. Ano yan hindi kalaban natin ngayon. Kumbaga, inaapi tayo niyan Ganito, ganyan, etc. Ngayon, hindi ko lang alam kung ito'y parehas sa pananaw nila. Mukhang agrabyado. Hindi lang naman tayo, ha? Kundi yung halos lahat ng bansa na katulad natin dito sa Southeast Asia,
Yan ho ang trato ngayon ng US tungkol Oo. sa kalakalan. Mayroon nga ata mga leader ng ating bansa na halos nasiphayo din sa pangyayari na yan. Sino yan? Sino yan? Hinahanap ko dito eh. Wala lang nakita eh. ko yan. May mga statement si kanina eh. Senador Panfilo Lacson. Dyan. Yeah, si Ping, si Oo. JB ata, may mga ganyan. Yung mga senador. Oo. Sabi nila parang hindi maganda yung nakuha natin sa Amerika. Ako gusto ko malaman kung ano ang yung economic managers ng ating bansa, economic team ng Pangulo. Oo. Ayan o, sabi ni Senador Lacson. No? Yeah, 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends. Oo nga naman. Oo. Diba? Yang ano tayo, small brother, tapos ikaw big brother, ganyan ang gagawin mo sa amin. Old friends or allies like the United States and the Philippines, if I may add, it is the worst, mantakin mo, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Oh, kulang pa ng tiyata, no? Oo. Oh. Sabi naman ni Senador Amy Marcos, Si Ivy naman, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Oh. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, Oh. tapos 0 na taripa para sa Amerika, Oh. paano tayo nanalo dyan? Ang tanong, paano tayo pumayag? Oh. Eto pa, Oh. sabi naman ni Senador JB Ejercito, Ayan yan, si JB. masyado tayong dehado. Bakit tila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Oh. Sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Yan ang sinasabi ko. Oo. Yung mga ekonomista dapat magsalita rin dyan. Ano ha? Pero para mabalanse, para maging buo ang konteksto, mga kababayan, ganyan din ang ginawa ng Amerika, gaya ng nabasa na natin at nabanggit kanina, sa mga kalapit nating bansa rito. Oo. Vietnam, Indonesia, at Oo. iba pa. Mukhang ginulat nila dyan doon sa, sa 46, Vietnam. Oo. Tapos sa Indonesia, ganun. Gugulatin ka na halos wala kang kikitain eh. Oho. Para pumayag ka doon sa hinihinging zero tariff eh. Bagay tayo, wala kasing experience sa ganyan. Ano? Pero ibig sabihin, ano bang kailangan natin sa Amerika Na hindi natin hindi makukuha sa ibang mga bansa? No? Oo, baka- Bakit pa parang Nakatali na tayo. para tayong linta na nagsusumipsip dyan sa Amerika? Hindi sa ayaw natin, ha? Nelson, ha? Dapat lang malinawan. Diba? Bakit zero? Diba? Oo. Hindi, tsaka kung Parang sabi hindi mo, patas nga eh. Hindi talaga. Mukhang papaano pagdating dito sa ano, pagkatapos mo. Pero